Filipino 6, Quarter 2, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pakikinig at pagbasa ng pabula, paggamit ng magagalang na salita, pagbibigay ng solusyon at opinyon, at pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pakikinig at pagbasa ng pabula, paggamit ng magagalang na salita, pagbibigay ng solusyon at opinyon, at pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Inaasahang pagkatapos ng aralin na ito ay makagagamit ka ng mga magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon. Makapagbibigay ng sariling solusyon sa isang suliraning na obserbahan. Mapagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento sa pamamagitan ng pamatnubay na tanong. At makakapagpahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggan o nabasang teksto, balita, issue o usapan. Naalala mo pa ba kung ano ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan. Katulad ng leyon at daga, pagong at matching, lobo at kambing, kuneho at leon. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga pabula sapagkat nagbibigay ito ng mga aral para sa mga batang mambabasa. Ngayon naman, basahin at unawain ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay Si Osang at si Leona ni Annalyn V. Lasprilla. Isang araw, namasyal ang usang si Osang sa kagubatan. Bigla siyang dinamba ng leyong si Leona. Nakiusap si Osang na huwag siyang kainin. Nag-isip ng paraan si Osang kung paano siya makakawala. Bago mo ako kainin, ay may ipagtatapat akong lihim sa iyo, ang sabi ni Osang. Anong lihim ang ipagtatapat mo? Tanong ni Leona. Pakawalan mo muna ako at sasabihin ko sa iyo, ang sabi ni Osang. Alam mo, sa paglubog ng araw mamaya, ay magugunaw na ang mundo. Lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa ay mawawala. Ngunit may paraan ako upang ikaw at ako ay makaligtas, sabi pa ni Osang. Anong paraan upang ikaw at ako ay makaligtas? Anong paraan ang gagawin mo para tayo makaligtas? Ang tanong ni Leona. Sumama ka sa akin sa punong yon, yaya ni Osang. Nang marating nila ang puno, inutusan ni Osang si Leona na sumandal sa puno. Pagkatapos ay kumuha siya ng baging at itinali niya si Leona ng mahigpit sa puno. Hoy, paano ako makaliligtas dito? Nagtatakang tanong ni Leona. Hintayin mo lamang ang paglubog ng araw at diyan tiyak ligtas ka, tugon ni Osang. Pakawalan mo ako rito, ang galit na sabi ni Leona. Pangiti-ngiti lamang na umalis si Osang. Walang nagawa si Leona. Ang kwentong ito ay isang uri ng pabula. Dahil ang gumaganap sa kwentong ito ay mga hayop na nagsasalita. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang mga tanong tungkol sa nabasang teksto. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, bakit dinamba ni Leona si Osang? Anong katangian mayroon si Leona? Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa aking opinyon,
Kaya dinamba ni Leona si Osang ay upang kainin niya ito. Ang katangian ni Leona ay isang matapang na leon. Pangalawang katanungan, anong paraan ang naisip ni Osang upang siya ay makaligtas kay Leona? Anong katangian ang taglay ni Osang? Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa aking opinyon, ang paraang naisip ni Osang ay linlangin si Leona upang siya ay makaligtas. Ang katangiang taglay ni Osang ay matalino. Pangatlong katanungan, tama ba ang ginawa ni Osang na itali si Leona sa puno? Anong katangian ang ipinakita ng mga tauhan sa kwentong napakinggan? Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa aking opinyon, tama lamang ang ginawa ni Osang na itali si Leona sa puno dahil iyon ang tanging paraan niya upang siya ay makaligtas. Ang katangian ni Osang ay magaling mag-isip ng paraan at ang katangian ni Leona ay madaling mapaniwala. Pang-apat, kung ikaw si Osang, ganun din ba ang gagawin mo? Bakit? Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa aking opinyon, ganoon rin ang gagawin ko na mag-iisip ako ng magandang paraan upang ako ay makaligtas. At para sa panglimang katanungan, ano ang mahalagang mensahe para sa iyo ng pabula? Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa aking opinyon, ang mahalagang mensahe na nakita ko sa pabulang ito ay huwag agad-agad maniniwala o magpapadaya sa magagandang salita na ibinigay sa iyo, bagkus ito ay siyasatin muna kung totoo ang mga sinasabi. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, piliin ang magagalang na salita na dapat gamitin sa bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, pumunta ka sa bahay ng iyong kaibigan. Ang tatay niya ang nakausap mo. Ano ang sasabihin mo? A. Pwede kay Lara? B. Si Lara ho nandiyan? C. Magandang araw po. Maaari po bang makausap si Lara? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Magandang araw po, maaari po bang makausap si Lara? Pangalawa, dumalaw sa bahay ninyo ang mga kaibigan ng iyong nakatatandang kapatid na si Kate. Ikaw ang nakausap nila. Anong sasabihin mo? A. Ate, hindi ko ikaw kilala. B. Ate Kate, nandito ang kaibigan mo. C. Pasok po kayo, tatawagin ko lang po si Ate Kate. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pasok po kayo. Tatawagin ko lang po si Ate Kate. Pangatlo, papasok ka na ng paaralan. Paano ka magpapaalam sa iyong magulang? A. Tatay, nanay, papasok na po ako. B. Tatay, nanay, alis na ako. C. Papasok na ako. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Tatay, nanay, papasok na po ako. Pang-apat, pumunta ka sa bahay ng iyong kaibigan. Ang kuya niya ang nagbukas ng pinto. Anong sasabihin mo? A. Nandyan si Bojon? B. Magandang umaga, si Bojon? C. Magandang umaga po, nandyan po ba si Bojon? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Magandang umaga po, nandyan po ba si Bojon? At panglima, pinuri ka ng iyong guro dahil sa mahusay mong pag-awit. Anong sasabihin mo? A. Talaga namang magaling ako. B. Marami pong salamat. C. Wala iyon. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Marami pong salamat. Para naman sa pagsasanay bilang 3, muling balikan ang kwentong si Osang at si Leona sa pahina 13.
Magbigay ng sariling solusyon sa naging suliranin ni Osang. Ibigay ang wakas ng kwento. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito ang aking halimbawang solusyon. Ang aking sariling solusyon sa naging suliranin ni Osang ay pakikiusapan ko si Leona na pakawalan na lamang niya ako at maging mabuti na lang kaming magkaibigan dahil ayoko rin naman siyang lokohin upang ako ay maligtas. Para naman sa wakas ng kwento, ang naisip ko ay nakaligtas si Osang sa panganib at namuhay ng mapayapa. Si Leona naman ay hindi na nakawala sa pagkakatali sa puno. Walang nagligtas sa kanya kaya doon na siya namatay dahil sa matinding gutom at uhaw. Para naman sa pagsasanay bilang 4, ayusin ang mga pangyayari batay sa napakinggan o nabasa mong kwento. Lagyan ito ng bilang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ngayon ay pagsunod-sunurin natin ang mga pangungusap na ito. Ano sa 5 pangungusap na ito ang unang pangyayari? Magaling! Ang unang pangyayari ay isang araw na masyal ang usang si Osang sa kagubatan. Ano naman ang pangalawang pangyayari? Magaling! Ang pangalawang pangyayari ay nag-isip ng paraan si Osang kung paano siya makakawala. Ano naman ang pangatlong pangyayari? Magaling! Ang pangatlong pangyayari ay bago mo ako kainin ay may ipagtatapat akong lihim sa iyo, ang sabi ni Osang. Ano naman ang pang-4 na pangyayari? Magaling! Ang pang-4 na pangyayari ay alam mo sa paglubog ng araw mamaya ay magugunaw na ang mundo. Ano naman ang pang-5 pangyayari? Tama! Ang pang-5 pangyayari ay lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa ay mawawala, ngunit may paraan ako upang ikaw at ako ay makaligtas. Ano naman sa mga pangungusap na ito ang pang-6 na pangyayari? Magaling! Ang pang-6 ay sumama ka sa akin sa punong yon, ang yaya ni Osang. Ano naman ang pang-7 pangyayari? Tama! Ang pang-7 pangyayari ay nang marating nila ang puno, inutusan ni Osang si Leona na sumandal sa puno. Pagkatapos ay kumuha siya ng baging at itinali niya si Leona ng mahigpit sa puno. Ano naman ang pang-8 pangyayari? Tama! Ang pang-8 ay hoy, paano ako makaliligtas dito? Ang nagtatakang tanong ni Leona. Ano naman ang pang-9 na pangyayari? Tama! Hintayin mo lamang ang paglubog ng araw at diyan tiyak ligtas ka, tugon ni Osang. At ang pang-10 pangyayari ay pakawalan mo ako rito, ang galit na sabi ni Leona. Pangiti-ngiti lamang na umalis si Osang. Walang nagawa si Leona. Para naman sa pagsasanay bilang 5, ibigay ang iyong opinyon at solusyon sa sitwasyon sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Nagdudulot ang pagpuputol ng mga puno sa kabundukan ng pagbaha at pagkasira ng tahanan ng mga ibon at iba pang mga hayop. Ngunit patuloy pa rin itong nangyayari. Paano mo mapipigilan ang mga taong gumagawa nito? Narito ang aking halimbawang opinyon. Ang aking opinyon tungkol dito ay hulihin at ikulong talaga ang mga illegal loggers upang sila ay madala sa kanilang ginagawa. Mahigpit na bantayan ang mga kabundukan at huwag payagan ng gobyerno na putulin ang mga puno sa kagubatan. Ang akin namang halimbawang solusyon ay ang maaaring solusyon para dito ay palitan ng mga bagong puno ang mga pinutol na puno at magtanim ng mga puno sa mga kalbong kagubatan at kabundukan. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 6, puna ng tamang sagot ang patlang. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Sagutan na natin mga bata. Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan, katulad ng pagong, matching,
tipaklong, langgam at marami pang iba. Sa aking pagbabasa ng mga pabula ay nalaman ko na may mga aral o mensaheng iniiwan ang kwento sa mga batang katulad ko. Nakapagbigay rin ako ng sariling opinyon at solusyon sa mga naging suliranin na nakapaloob sa kwento. Tandaan, ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan. Katulad ng leyon at daga, pagong at matching, lobo at kambing, kuneho at leyon. May natatanging kaisipang nahahango mula sa mga pabula sapagkat nagbibigay ito ng mga aral para sa mga batang mambabasa. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!